Kabanata 571. Miss York, magpahinga ka na rin. Sinabi ni Mr. Frank na wala ka pang pahinga simula umaga. Nag-propose si Tim. Sa kaibuturan niya, nag-aalala siya na si Erisa ay magpapatuloy sa naunang paksa. Isa, totoo ba yan? Sa kasong iyon, dapat kang magpahinga. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Tumingin si Mary kay Erisa na may pag-aalala. Dahil past afternoon na, hindi ako nakakaramdam ng pagod ngayon. Lola, gusto mo bang subukan ang ilang saging? With that, nagbalat si Erisa ng saging para kay Mary. Oo naman. Kinuha naman ito ni Mary pero agad din itong binigay kay Tim. Samantala, patuloy na inilipat ni Tim ang kanyang tingin mula kay Mary kay Erisa. Makalipas ang ilang segundo, hindi niya maiwasang magtanong, Miss York, bakit mo siya tinawag na Lola? Hinaplos ni Erisa ang buhok ni Tim sa narinig. Well, Lola ko na siya ngayon. Habang si Tim ay nakatingin kay Mary na gulat, tumango si Mary at nakangiting sinabi, totoo iyan. Sa sumunod na sandali, kumikinang sa tuwa ang mga mata ni Tim. Sino ang lola mo? Maya-maya lang ay narinig na ang boses ni Jasper. Kasabay nito, narinig din ito ni Gavin, Zachary, Oliver, at Jessie at tinignan sila ng may pagtataka. Tinatawag ni Miss York si Lola na Lola. Bulalas ni Tim habang nakangiti sina Erisa at Mary. Kumaway si Erisa sa mga bata at sinabing, mga mahal, halika rito at batiin ang inyong apo sa tuhod. Kumusta, Lolo? Sabi ni Gavin sa matamis na boses. Nang sumunod na sandali, sumunod naman sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Kumusta, Lolo? Hi sa lahat. Naantig si Mary. Mangaling si Gavin kay Tim at sinabing, Tim, dapat mong tawagin si Mary bilang Lola Long tulad namin. Tumingin si Tim kay Gavin saglit bago ibinaling ang tingin kay Mary. Ngumiti si Mary kay Tim bilang tugon. Sa kaibuturan, walang pakialam si Mary kung tawagin siya ni Tim bilang kanyang apo sa tuhod tulad ng ibang mga bata. Hinaplos ni Erisa ang ulo ni Tim at sinabing, bueno, maaari mo pa ring tawagin si Mary bilang Lola kung gusto mo. Matapos titigan si Tim saglit, biglang sinabi ni Tim, Great Grandaunt. Good boy. Dahil sa sobrang tuwa, buong pagmamahal na tiningnan ni Mary ang 6 na bata. Subukan ang ilang saging. Salamat, Lolo. Sagot ng mga bata at kinuha ang mga prutas sa plato. Nagbalat si Erisa ng isa pang saging para kay Mary at sinabing, Lola, kumain ka pa ng saging. Ang mga ito ay mabuti para sa iyong kalusugan at mayaman sa hibla. Oo naman. Marahil dahil natuwa si Mary, nagkaroon siya ng magandang gana at nasiyahan sa mga prutas kasama ang 6 na bata. Habang nagsimulang magkwento si Mary sa mga bata, tahimik na lumabas si Erisa sa silid. Bradley, pakiimbestigahan ang anak ni Mary. Gayon din, alamin kung ano ang iniisip ng mga taga-nayon tungkol sa kanya. Mag-ingat na huwag ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Oo naman, gagawin ko na agad. Dahil doon, tumalikod si Bradley para gawin ito. Maya-maya, gustong makita ni Erisa si Benjamin pero hindi na siya pumasok sa kwarto dahil nasa kalagitnaan siya ng meeting. Nang magtungo si Sean at ilang doktor sa ward ni Mary, nagpa siya si Erisa na sumama sa kanila. Sinuri ng mga doktor si Mary at nag-inject ng IV drip sa kanyang braso. Nang mapansin na tila nag-aalala si Erisa, lumapit si Sean sa kanya para ipaliwanag ang kalagayan ni Mary. Nag-inject kami ng IV drip para makontrol ni Madam Mary ang kanyang blood sugar level. Ang resulta ay hindi masama at mas mahusay kaysa kahapon. Nakahinga ng maluwag si Erisa sa narinig. Maraming salamat. Huwag mo nang banggitin, Erisa. Utang namin kay Madam Mary sa pagpapalaki kay Tim. Kaya, dapat tayong tumulong na pagalingin ang kanyang karamdaman. Naririnig ni Mary ang kanilang usapan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya sila at sinabing, Maraming salamat. Alam kong kulang ka pa sa pahinga dahil sa pagpapagamot sa sakit ko. Huwag kang mag-alala. Nakasanayan na naming magtrabaho ng ilang araw na walang pahinga. Minsan, kailangan pa nating magsagawa ng operasyon para sa mga pasyente ng 12-12 ng oras ng diretsyo. Walang kabuluhan ang ating pagod basta't mapagaling natin ang iyong karamdaman. Inaliw ni Sean si Mary sa magiliw na tono. Samantala, naantig si Mary dahil hindi nila siya hinamak sa pagiging isang bumpkin ng bansa. Bago ito, hindi pa nakatagpo si Mary ng sinuman na may sapat na pusong pagtrato sa kanya bilang isang miyembro ng pamilya. Kabanata 572. Dr. Bailey, hindi nagkakamali ang iyong medical skills kahit bata ka pa. Sigurado akong isa kang top student sa klase mo.
Natuwa si Sean nang marinig ang papuri ni Mary. Madam Mary, hindi na ako ganoon kabata, dahil halos 30 na ako. Oh, akala ko nasa early 20s ka at kakagraduate mo lang. Napatingin si Mary kay Sean nang may pagtataka dahil hindi niya masabi na halos 30 na siya. Samantala, tuwang-tuwa si Sean matapos matanggap ang papuri ni Mary. Pagpasok pa lang ni Kingsley, masiglang sinabi ni Sean, sinabi ni Madam Mary na nasa early 20s ako at katatapos lang. Habang kumikibot ang kanyang mga lobby, sinabi ni Kingsley kay Mary, Madam Mary, huwag kang magpalinlang sa kanyang hitsura. 30 na siya ngayong taon at 31 na siya pagkatapos ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nakangiting sinabi ni Mary, ganun ba? Halos hindi ako makapaniwala, tsaka mukhang bata pa kayong lahat. Hindi napigilan ni Kingsley na matuwa. Bata din ako, walang pag-aalinlangan na tumango si Mary. Siguradong, kasing bata mo pa si Mr. Graham. Ngumisi si Kingsley at nagtanong, Madam Mary, alam mo ba kung ilang taon na si Benjamin? Umiling si Mary at sinabing, hindi ba halos kasing edad mo siya? Tama ka, si Benjamin ay 32 taong gulang at 2 taong mas matanda sa amin. Agad namang lumingon si Erisa kay Kingsley na hindi makapaniwala. 32 years old na ba talaga si Benjamin? 32 years old na si Daddy. Mommy, ilang taon ka na? Curious na tanong ni Gavin. Nakangiting tugon ni Erisa, 26 na ako ngayong taon. Agad namang lumawak ang bibig ni Gavin. Matanda si Daddy kay Mommy ng 6 na taon. Medyo matanda na siya. Tumango si Zachary at tumango. Matanda na siya. Sumunod naman si Jasper. Siya ay halos mag-40 kapag si Mommy ay 30 taong gulang. Pagmamalabas na dagdag ni Oliver habang tinutulak ang kanyang salamin. Samantala, natuwa naman sina Kingsley at Sean nang marinig nilang nagkomento ang mga bata tungkol sa edad ni Benjamin. Habang nakangiti si Erisa sa mga bata, casual na nagtanong si Mary, Isa, nagkaroon ka ba ng unang anak noong 20 ka? Matapos itong pag-isipan, tumango si Erisa at sumagot, oo, tama ka. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Kingsley at Sean at napaisip. Noong panahong iyon, si Benjamin ay 27, habang si Erisa ay 20 pa lamang. Aking kabutihan, ninanakawan niya ang duyan. Sa sumunod na sandali, mas nabigla sina Benjamin at Sean pagkatapos tumingin sa 6 na bata. Kahanga-hanga si Benjamin. Hindi lamang na ninakawan niya ang duyan, ngunit mayroon pa siyang 6 na anak. Inggit na inggit ako. Naaliw si Erisa nang mapansin ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Ano ang iniisip mo? Kinusat-kusot na tanong ni Kingsley. Erisa, nag-aaral ka pa ba sa universidad noon? Tumango si Erisa. Oo, bakit? Wala lang. Ngumiti si Kingsley kay Erisa ngunit tahimik na tinukso si Benjamin sa paglalagay ng daliri kay Erisa noong bata pa siya. Interesado si Kingsley na malaman kung paano nagkasama sina Benjamin at Erisa. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang dila. Matapos maalala kung paano nag-skema si Dana laban kay Erisa noon. Maya-maya, hindi napigilan ni Kingsley na magtanong ulit ng nakangiti. Erisa, nililigawan ka ba ngayon ni Benjamin? Medyo na-curious, tumingin si Erisa kay Kingsley saglit at sumagot, hindi. Gaya ng inaasahan, hindi makapaniwala si Kingsley sa kanyang narinig. Sinabi na niya na hindi niya ako gusto. Kung ganoon, bakit niya ako liligawan? Paliwanag ni Erisa habang nakaawang ang lobby. Matingkad na naalala ni Erisa ang mayabang na mukha ni Benjamin nang babalaan niya ito laban sa pagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Napaawang ang lobby ni Kingsley sa narinig. Bueno, ang mga lalaki ay bihirang magbunyag ng kanilang panloob na pag-iisip. Ngumiti si Erisa kay Kingsley at nakipagtalo, sa pagkakaalam ko, palaging sinasabi ng mga lalaki na hindi sinasabi ng mga babae ang kanilang nararamdaman. Tinawanan ito ni Kingsley at sinabing, Erisa, baka gwapo si Benjamin, pero boring na tao. Kung hindi kanya gusto, hindi kanya hahayaang lumapit sa kanya sa loob ng kalahating metro. Lalo pa, siya pa nga. Habang nagsasalita si Kingsley, gumawa siya ng kilos para ipahiwatig ang kanilang intimacy. Halos biglang namula ang mukha ni Erisa. Nagkamali ka, wala kaming ginawa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hininaan ni Erisa ang kanyang boses upang tanggihan ang pag-angkin. Kabanata 573. Si Kingsley ay mapagmasid. Napansin niya ang pamumula nito at ngumiti. Hindi kanya hinalikan. Hindi alam ni Erisa ang sasabihin. Itong si Jerk. No wonder sinabihan ako ni Benjamin na huwag siyang pansinin.
Lumayo siya sa kanya at sumama kay Mary. Tahimik na tumawa si Kingsley. Tinapik ni Sean ang balikat ni Kingsley at mamulong bilang babala, mag-ingat ka. Baka sundan ka ni Benjamin. Nagkibit balikat si Kingsley at sumagot, wala akong ginawa. Napangisi si Sean. Kung hindi ako nagkakamali, magkayakap sila sa couch, bulong ni Kingsley kay Sean. Sino ang nagyayakapan? Nagtataka si Jessie kay Kingsley at Sean. Napatingin si Kingsley sa curious na tingin ni Jessie at ngumiti. Nilapitan niya si Sean at sinabing, nagkayakap kami. Mukhang naiinis si Jessie at tumakbo kay Jasper. Mr. Watts, hindi ko alam na ganyan ka pala. Naiinis na sabi ni Jasper. Mukhang naiinis din si Oliver. Natigilan din sina Zachary at Gavin nang marinig si Kingsley. Anong sisi? Nakakahiya. Mabilis na itinulak ni Sean si Kingsley at tumabi sa tabi, ayaw isipin ng mga bata na isa siyang kapatid. Sa kabilang banda, nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Kingsley, at nakipagtalo siya, kamusta na si ate? Nakikita ng lahat yan sisi. Mukhang naiinis si Gavin. Ang kanyang tugon ay nag-udyok kay Kingsley na maiyak sa galit. Isang nakakatuwang tawa ang pinakawalan ni Erisa. Mr. Watts, hindi ka makakahanap ng mapapangasawa kung ganito ang ugali mo. Tiningnang mabuti ni Jessie si Kingsley at same time itong pinaalalahanan. Hindi napigilan ni Sean at ng iba pa ang tumawa ng marinig iyon. Haha, maging si Mary ay hindi napigil ang matawa. Matikas at maganda si Kingsley. Gayunpaman, ang isang lalaki ay dapat na maging mas lalaki. Noong una, naaliw si Kingsley sa mga salita ni Mary ngunit naramdaman niya ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Nanlumo na naman. Madam Mary, hindi naman ako kadalasang ganito. Nagbibiro lang ako, kaya wag mo na sana intindihin. Paliwanag ni Kingsley. Humalaklak si Mary. Gayunpaman, patuloy siyang inihaw ni Gavin at sinabing, kadalasan ay ganito ka. Sinaman ng tingin ni Kingsley si Gavin. Gavin, ang bastos mo ngayon. Paano mo nasasabi yan? Ganyan ba ako kadalasan? Oo, napakakapatid mo kumpara kay Daddy. Sagot ni Gavin. Haha, hindi napigilan ni Erisa ang sarili sa pagtawa. Namula si Kingsley sa galit. Ang tatay mo ay poker-faced iceberg. Hindi mo ba alam na abnormal yon? Biglang naging tense ang hangin at nabalot ng banta. Naramdaman ni Kingsley na nanginginig ang kanyang sentido at lumingon siya upang makita ang kanyang sarili na diretsyong nakatingin sa nanlamig na tingin ni Benjamin. Agad siyang nakaramdam ng manhid sa takot, at ang lamig ay bumakas sa kanyang leeg. Tapos, umawang ang bibig niya at nag-form ng awkward smile. Benjamin, biro lang ang lahat. Hindi kita pinipintasan. Malamig na tinitigan siya ni Benjamin at lumingon kay Sean. Maaari ka bang magreseta ng ilang gamot upang hindi siya gumanda na parang baliw? Magre-reseta ako ng ilan para sa kanya sa lalong madaling panahon. Sagot ni Sean. Nagdilim ang ekspresyon ni Kingsley. Gayunpaman, hindi siya kumibo nang makita niya ang mahigpit na tingin ni Benjamin. Wala akong sakit. Bakit ako dapat uminom ng gamot? Samantala, pinanood ni Erisa ang kanilang mga pakikipag-ugnayan at natagpuan silang nakakatawa. Erisa, halika dito. Tinawag ni Benjamin si Erisa. Naguguluhang tumingin si Erisa kay Benjamin at pumunta sa kanya. Napatingin si Benjamin sa kanyang relo at sinabing, aalis ako sandali. Manatili ka rito at huwag pumunta kung saan-saan. Kakaiba ang tingin ni Erisa sa kanya. Dapat ituloy mo na ang iyong usapin. Dito ako titira para samahan si Lola. Napakunot ang noo ni Benjamin. Lola, ngumiti si Erisa at ipinaliwanag na tinanggap niya si Mary bilang pamilya at nagpa siya na tawagan siyang Lola. Naintindihan naman ni Benjamin at tumango. Huwag kang pumunta kahit saan. Napaawang ang lobby ni Erisa. Okay, naiintindihan ko. Muli siyang sinulyapan ni Benjamin bago umalis kasama si Ethan. Curious si Erisa kung saan sila pupunta. Samantala, nakita ni Kingsley na paalis na si Benjamin at naabutan siya. Benjamin, saan ka pupunta? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Libre mo ba? Natarante namang kumurap si Kingsley. Ayos lang ako. Sumulyap si Benjamin kay Ethan, at agad namang hinayla ni Ethan si Kingsley sa isang tabi. Mr. Watts, nasa gitna tayo ng isang kagyat na usapin, kaya huwag na kayong maglokohan. Kung hindi, wala ka kaming magagawa kundi ipadala ka sa disyerto para mag-pioneer ng negosyo. Sabi ni Ethan. Kabanata 574. Nagtataka namang tumingin si Kingsley kay Ethan. Ano ito? May ginagawa ba si Benjamin dito? Tinapik ni Ethan ang balikat niya. Huwag mo nang itanong. Hindi ko masabi sa iyo. Bakit napakahiwaga?
Pagkatapos, nakita ni Ethan si Benjamin na papasok ng elevator at sinugod siya. Napangiti si Kingsley nang sinalubong niya ang nagbabala na tingin ni Benjamin at kumaway palam. Nang makita siya, binawi ni Benjamin ang kanyang mga labi at umiwas ng tingin. Pagkatapos, inutusan niya si Ethan, kumuha ka ng bodyguard para bantayan siya. Oo, sir. Humalaklak si Ethan. Busy si Kingsley, kaya sigurado si Ethan na susundan niya sila ng palihim. Pagkatapos nito, pumunta si Benjamin sa ground floor ng ospital at napansin ang kahinahinalang Regan mula sa gilid ng isang mata. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inutusan si Ethan, italaga kay Kingsley ang gawaing ito. Oo, sir, sagot ni Ethan. Napansin din niya si Regan at mabilis na tinawagan si Kingsley sa telepono. Samantala, binabantayan si Kingsley ng dalawang bodyguard ni Benjamin nang matanggap niya ang tawag sa telepono ni Ethan. Matapos itong sagutin, tuwang-tuwang sinabi niya, makinig, pinanood ako ng amo mo. Sinundan siya ng dalawang bodyguard. Gaman ang pakiramdam ni Benjamin na sinusundan ni Kingsley si Regan. Pagkatapos, pumunta sina Benjamin at Ethan sa Rutesea Village. Hindi nila nakilala si Raphael ngunit pinuntahan nila ang superintendent. Alam ng superintendent kung sino si Benjamin, kaya mabilis niyang pinapasok si Benjamin sa opisina at pinaghain siya ng tsaa. Makalipas ng kalahating oras, umalis sina Benjamin at Ethan at sumugod sa North Stream. Huwag mong malaman ni Madam Mary na naroon si Raphael, mataimtim na utos ni Benjamin. Oo, sir, sumagot si Ethan at pumunta para ipaalam sa lahat na ilihim ang bagay na iyon. Samantala, natigilan si Bradley nang makita ang sasakyan ni Benjamin. Pumasok siya at laking gulat niya nang matuklasan na inaresto ng pulisya si Raphael pagkatapos ng tip mula kay Tim. Kaya, nag-isip siya sandali at naramdaman niyang dapat niyang ipaalam kay Erisa. Hindi nagtagal, nakatanggap si Erisa ng tawag mula kay Bradley. Mabilis siyang lumabas ng ward upang sagutin ito sa isang liblib na lugar. Bradley, may nahanap ka ba? Boss, nadiskubre ko lang na hinuli ng pulis si Raphael pagkatapos ng tip ni Tim. Siya. Huminto si Bradley at nag-aalala na baka hindi makuha ni Erisa ang kanyang sasabihin. Anong ginawa niya? Natigilan si Erisa nang malaman na nagsumbong ang kanyang anak kay Raphael. Ibig sabihin ay may ginawang masama si Raphael. Inabuso niya si Madam Mary at binugbog si Tim. Galit na sagot ni Bradley. Nagulat si Erisa sa revelasyon at nakaramdam siya ng pagkadurog para kay Tim. Si Madam Mary ay mahina dahil sa sakit, at si Tim ay isang maliit na bata. How dare he abuse them? Paano matitiis ni Raphael na saktan ang kanyang biyolohikal na ina? Isa siyang halimaw. Naisip ni Erisa ang kanyang anak na lumaki sa nakakatakot na kapaligiran. Ang kanyang puso ay lumubog at naninikip ng masakit. Madalas ba itong nangyari? Tanong ni Erisa. Tinanong ko sila para sa higit pang mga detalye. Nakakuha na rin ng ebidensya ang mga pulis. Sinabi nila sa akin na si Raphael ay may pagkagumon sa pagsusugal. Manghihingi siya ng pera kina Madam Mary at Tim. Kung hindi nila siya mabibigyan ng pera, bubugbugin niya sila. Isa pa, marami siyang utang. Dumating ang mga may utang at ginulo ang kanilang tahanan upang humingi ng bayad. Maaaring dahil sa matinding pinsala ni Madam Mary kaya nagsumbong si Tim sa pulisya. Nakakita rin ako ng surveillance footage ni Tim. Paliwanag ni Bradley. Sinabi ni Bradley kay Erisa ang lahat ng nakita niya sa kanyang investigasyon. Tiningnan niya kung gaano kahabag-habag at walang magawa. Si Tim sa surveillance footage at nalungkot siya para sa kanya. Mayroon ka bang surveillance footage? Naikuyom ni Erisa ang kanyang kamao. Nag-alinlangan si Bradley bago sinabing, oo, gusto mo bang ipadala ko ito sa iyo? Oo, ipadala mo sa akin. Nais malaman ni Erisa ang lahat tungkol sa kanyang anak. Gusto niyang intindihin ang pinagdaanan niya. Hindi nagtagal, sinimulang panoorin ni Erisa ang record ng surveillance. Si Tim ay mukhang madumi at nagsuot ng maruruming damit. Hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha nito, pero para itong pulubi. Naramdaman ni Erisa ang paninikip ng kanyang puso. Nang makitang ganito si Tim, sa wakas ay nalaman niyang marami na itong pinagdaanan. Nang sumugod siya mula sa Delmore upang makita si Tim sa unang pagkakataon, nagpalit na ito ng damit. Malamang si Ethan ang bumili ng damit. Nakaligaw na rin si Tim kaya malinis ang itsura niya. Gayunpaman, ipinakita ng surveillance footage kung ano ang karaniwang hitsura ni Tim. Muling tumawag si Bradley sa kanyang telepono. Boss, huwag kang malungkot. Dapat mong alagaan ang iyong kalusugan. Okay, tumikim si Erisa at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Kabanata 575.
Bradley, maaari ka bang pumunta sa nayon para malaman ang higit patungkol sa sitwasyon ni Tim? Bilin ni Erisa kay Bradley. Samantala, tumayo si Bradley sa pintuan at paalis na sana. Boss, pupunta ako dyan at tatawagan kita kung may nakita ako. Sure, be careful. Paalala ni Erisa bago ibinaba ang tawag. Muli niyang pinanood ang surveillance footage at bumantong hininga. Kasabay nito, nalaman din ni Gavin at ng iba pang mga bata na si Raphael ay naaresto dahil kay Tim. Kaya naman, tinawagan ni Gavin si Tim para magkita sa katabing silid. Tanong ni Zachary, Tim, inaresto na ng mga pulis ang tito Raphael mo. Sinumbong mo ba siya? Saglit silang nilingga ni Tim bago tumungo. Tapos, nagtanong si Gavin, bakit mo hiniling sa pulis na arestuhin siya? May ginawa ba siyang mali? Napatingin din sina Oliver at Jasper kay Tim. Tumungo si Tim. Sinaktan niya si Lolo. Nagpalitan ng tingin ng ibang mga bata. Tanong ni Zachary, sinaktan ka rin ba niya? Siya ay dapat na marahas na si Tim ay nagsumbong sa kanya. Tumingin si Tim at umiling. Hindi niya ako sinaktan. Gayunpaman, muling nagpalitan ng tingin ang apat pang bata at hindi naniwala kay Tim. Tim, kailangan mong sabihin sa amin ang totoo. Tutulungan ka namin. Napatingin si Jasper kay Tim na nakakunot ang noo. Tim, kailangan mong sabihin sa amin ang totoo para matulungan ka namin. Dapat nating parusahan ang masasamang tao. Pinayuhan siya ni Oliver. Tinanong ni Zachary, Tim, sigurado ka bang hindi kanya sinaktan? Dagdag pa ni Gavin, Tim, you can tell US. Promise hindi namin sasabihin kay Mommy. Napatingin si Tim sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay tumango siya at sinabing, sinaktan niya ako noon. Yung halimaw, siya ay masama. Paano siya makakatama ng bata? At saka, paanong may nanakit sa kanyang ina? Mas masahol pa siya sa hayop. Galit na tugon ni Zachary. How dare he hit Tim? Tuturuan ko siya ng leksyon kapag nakita ko siya. Dagdag ni Oliver. Galit na galit ang apat na bata matapos marinig ang ginawa ni Raphael. Naantig si Tim nang makita silang nakaramdam ng galit para sa kanila. Gayunpaman, naalala niya kung gaano kaganti si Raphael at nakaramdam ng takot. Sa tingin mo, pakakawalan nila siya. Inalo siya ni Gavin at ng iba pa. Huwag kang mag-alala, hihingi kami ng tulong kay Daddy. Malalaman niya kung paano pipigilan si Raphael sa paglabas ng kulungan. Bukod sa pananakit sa inyo ni Lolo, may ginawa pa ba siya? Tanong ni Gavin. Kumunat ang noo ni Tim at nagsimulang ipaalam kay Gavin at sa iba pa ang lahat ng masamang ginawa ni Raphael. Mahilig siya sa pagsusugal at humiram ng pera sa mga loan shark. Nang matapos magsalita si Tim, niyakap siya ni Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Tim, paprotektahan ka namin mula ngayon. Hindi na kami papayag na may mangbuli sa iyo. Inakala nilang lahat na labis ang paghihirap ni Tim. Salamat, naantig si Tim sa kanila. Nagtago ako sa kanya minsan, kaya ilang beses lang niya akong sinaktan. Sinaktan niya rin si Lola noong sinusubukan niya akong protektahan. Sa huli, nagkaroon siya ng matinding pinsala. One time, sinaktan siya nito hanggang sa damyogo ito at bumagsak sa sahig. Biglang nabulunan si Tim sa kanyang sinabi at hindi na naituloy. Sumakit ang puso ng iba pang apat na bata. Niyakap siya ng mga ito para bigyan siya ng lakas. Tim, dapat nating sabihin kay Daddy. At kukuha siya ng mga tao na turuan si Raphael ng leksyon. Galit na sabi ni Gavin. Hindi mo dapat sabihin kay Mr. Graham. Bumaba ang tingin ni Tim. Bakit hindi? Naguguluhang tumingin si Zachary kay Tim. Bagaman inaresto ng mga pulis si Raphael, gagawin niya. Ilalabas sa loob ng ilang araw kung hindi kami humingi ng tulong kay Mr. Graham. Habang tayo mismo ang nakapagtuturo sa kanya ng leksyon. Mga bata pa tayo. Mas mabuting ikulong siya, kaya, kailangan namin ang tulong ni Mr. Graham para dyan. Ako, natatakot akong mag-alala si Mr. Graham. Kinagat ni Tim ang ibabang lobby. Ayaw niyang sabihin kay Benjamin ang nangyari, sa takot na mag-alala siya. Ngumiti si Gavin at tinapik ang ulo ni Tim. Tim, kahit hindi natin sabihin kay Daddy, malalaman pa rin niya. Marahil, alam na niya ang tungkol dito. Paano ka nahanap ni Daddy? Natigilan si Tim. Natagpuan niya ako sa ospital. Naniniwala ako na nahanap ka ni Mr. Graham sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahiwatig. Hinanap ka niya buong gabi. Hinaplos ni Jasper ang kanyang baba. Samantala, inayos ni Oliver ang kanyang salamin.
Sa tingin ko, na-record ka ng mga surveillance camera noong nagpunta ka para gumawa ng police report. Hinanap ka nila sa buong lungsod batay sa clue na ito. Kabanata 576. Tiningnan sila ni Tim at sinabing, nakita ko ang mga bodyguard ni Mr. Graham sa ospital. Gayunpaman, naisip ko na sila ay masasamang tao o may utang kay Rafael. Kaya naman, hiniling ko sa mga doktor at nurse na magsinungaling na hindi nila ako nakita. Anong nangyari pagkatapos noon? Curious na tanong ni Jasper. Napatingin din sina Gavin at Zachary kay Tim na may pananabik. Nang nasa kotse kami ni Lola para pumunta sa isang klinika, hinarangan ng mga bodyguard ang kalsada. Gayunpaman, nakalagpas kami at nakarating sa North Stream. Gayunpaman, hindi kami nakatakas sa kanila nang pumunta sila upang hanapin kami sa klinika. Natagpuan nila kami doon. May isang advertisement sa telebisyon na may litrato, paliwanag ni Tim. Pagkatapos, tumingin siya sa 4 na bata at sinabing, sa tingin ko ito ay larawan ng isa sa inyo. Tumango si Gavin. Maaaring ginamit nila ang isa sa aming mga larawan. Hinahanap ka ni Daddy at Mommy. Mula nang malaman nila ang tungkol sa iyo, sinimulan ka na nilang hanapin kung saan-saan. Paano nalaman ni Mr. Graham kung nasaan ako? Na-curious si Tim tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang Delmore ay medyo malayo sa North Stream. Nagpalitan ng tingin si Gavin sa iba bago sinabing, kailangan mong tanungin si Daddy tungkol dito. Huwag kang mag-alala, napakatalino ni Daddy. Alam niyang binubuli kayo ni Rafael ni Lola, kaya tuturuan niya si Rafael ng leksyon, mariing dagdag ni Gavin at kumpiyansa siyang magagawa ito ni Benjamin. Okay, tumango si Tim bilang pagsang-ayon. Kung tutusin, ayaw niyang makalaya muli si Rafael. Alam niyang hindi siya patatawarin ni Rafael at ni Mary kapag nahanap niya ulit sila. Lumabas yata si Mr. Graham. Parang umalis na rin si Mr. Watt sa kanila, pero hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Napatingin sa kanila si Oliver. Walang nagmamadali, maaari tayong maghintay hanggang makabalik si Mr. Graham bago sabihin sa kanya. Maliban dyan, maaari din natin siyang tawagan sa telepono. Sabi ni Zachary, tatawagan ko si Daddy. Sinulyapan sila ni Gavin kung tatutol ba sila sa pagtatanong niya kay Benjamin kung nasaan siya. Hindi naman tumutol si Zachary at ang iba pa. Kaya, tinawagan ni Gavin si Benjamin sa telepono. Ano ang problema? Maya-mayay nang galing sa telepono ang boses ni Benjamin. Nagpalitan ng tingin ang mga bata. Seryosong sabi ni Gavin, nasaan ka? May gusto sana kaming kausapin sa iyo. Babalik ako agad. Ano ito? Pwede mo na akong sabihin ngayon. Naisip ni Benjamin na ito ay isang bagay na apurahan at pinahintulutan ang kanyang anak na magsalita. Ayos lang. Sasabihin ko sa iyo kapag nakabalik ka na. Sagot ni Gavin at ibinaba ang tawag. Napakunot ang noo ni Benjamin nang makarinig siya ng ingay mula sa kabilang dulo. Itong brat, sumulyap si Ethan sa kanya. Mr. Graham, sa tingin ko nami-miss ka ni Gavin. Ngumuso si Benjamin at ibinalik ang tingin kay Ethan. Ganito ba ang ugali niya dahil nami-miss niya ako? Si Ethan ay may matinding pagnanais na mabuhay, kaya siya ay tumango ng tame time. Oo, nahihiya si Gavin na aminin, kaya tinawag kanya na may dahilan na may gusto siyang sabihin sa iyo. Bakit hindi ko alam iyon? Ngumisi si Benjamin. Dati, hindi nagsasalita si Gavin kapag tumatawag siya o sinasabihan siyang umuwi. Hindi siya makakahanap ng dahilan. Isa pa, kasama niya ngayon ang kanyang ina. Naroon din si Zachary at ang iba pang mga bata. Kaya naman, hindi niya ako mami-miss. Tahimik na yungol ni Benjamin sa kanyang isipan. Bumalik si Erisa sa kwarto ni Mary at si Jessie lang ang nakita doon. Nawala ang kanyang 5 kapatid. Jessie, nasaan ang mga kapatid mo? Malamang nasa tabi sila. Pagkatapos, sinugod siya ni Jessie at sinabing, Mommy, susuriin ko sila para sa iyo. Ngumiti si Erisa at tinapik ang ulo ni Jessie. Pagkatapos, tumakbo si Jessie palabas ng kwarto. Maya-maya ay bumalik siya at sinabing, nandoon lahat si Mommy, Gavin at ang iba pa. Anong ginagawa nila doon? Na-curious si Erisa. Napakamot ng ulo si Jessie at magiliw na sumagot, tingin ko tinatawagan nila si Mr. Graham. Natigilan si Erisa nang marinig ang sagot ni Jessie. Nami-miss kaya nila si Benjamin. Na-curious siya at nagpa siya na tingnan ang mga ito. Kung tutusin, parang wala silang pakialam kay Benjamin kapag nandyan siya. Malayo ang pakiramdam na namiss siya ng mga ito. Maaaring kapanipaniwala kung namiss ni Gavin si Benjamin, ngunit mukhang hindi iyon posible para sa iba pang 4 na bata.
Natapos na ang tawag ng mga bata nang dumating si Erisa sa kwarto. Parang nagilty sila nang makita siya. Mommy, napansin ni Erisa na nagpapalitan ng tingin ng mga bata. Bakit parang guilty kayong lahat? Agad namang umiling ang 5 bata. Kabanata 597. Mommy, huwag mag-overthink at gumawa ng mga ligaw na hula. Malakas na tanggi ni Zachary. Hindi napigilan ni Erisa ang tumawa habang nakatingin sa kanila. Sunod, nilapitan niya si Tim at maso yung ipinulupot ang mga braso nito. Nanatili pa rin ang huli sa kanyang mga bisig at hindi mo ari kung bakit bigla niya itong niyakap muli. Nakikita ang kalungkutan sa mukha ni Erisa, hindi maiwasan ni Gavin at ng iba pa ang malungkot sa mga tambakan. Nalaman ba ni Mommy ang nangyari? Mukhang wala din si Mr. Hinton. Sa pag-iisip, saglit na natigilan si Zachary bago maingat na pinagmasdan si Erisa. Pinipigilan ni Erisa ang matinding pagkabalisa mula sa kanyang loob, hinalikan ni Erisa ang bata sa kanyang mga bisig at tumingin sa direksyon ng iba pang mga bata. Pumunta ka muna para samahan si Lola, okay? Kailangan kong makausap si Tim sandali. Tila may naramdamang mali si na Gavin, Zachary, Oliver at Jasper. Gayunpaman, tumango lamang sila ng masunurin. Okay, pagkalabas ng 4 ay niyakap muli ni Erisa si Tim. Nadurog ang puso niya sa pinagdaanan niya. Naramdaman ang pagbabago ng kanyang emosyon, itinaas ni Tim ang kanyang kamay upang tapikin ang kanyang likod. Miss York, anong problema? Hinigpitan ni Erisa ang pagkakayakap sa anak at muli itong hinalikan bago ito pinakawalan. Tim, paano ka pinakitunguhan ng anak ng lola sa lahat ng oras? Pinutol ni Erisa ang kalokohan. Nanlaki ang mga mata ni Tim sa pagtataka. Nararamdaman niyang may bumabagabag sa kanya. Ibinaba ang kanyang ulo, bamulong siya, Miss York, may sinabi ba sa iyo si Lola? Saglit siyang nilinggan ni Erisa at marahang hinaplos ang ulo nito. Hindi, wala siyang sinabi. Kaya, sana may buhos mo sa akin ang lahat. Sinusuyo niya siya. Nakagat ni Tim ang kanyang lobby at ninakawan siya ng tingin ng hindi nagsasalita. Pero bakit niya natanong bigla ang bastos na iyon? Baka may natuklasan siya. Miss York, mahilig siya sa pagsusugal. Bukod pa riyan, bihira siyang umuwi at walang pakialam sa amin ni Lolo, matapat na sagot ni Tim. Gayunpaman, pinili niyang itago ang kanyang ina mula sa kanyang pinagpapalo sila ni Raphael. Ganon pa man, marahang hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at pinutol ang paghabol. Palagi kanyang binubugbog ni Lolo, hindi ba? Natigilan si Tim. Pagkaraan ng ilang segundo, maingat siyang nagtanong, Miss York, nalaman mo na ba ang lahat? Oo, ngayon ko lang nalaman. Tumango si Erisa, walang salitang makapaglalarawan sa lungkot na bumabalot sa kanya sa sandaling ito. Biglang na-realize ni Tim kung bakit parang kakaiba ang kinikilos niya. Sinubukan niyang i-comfort ito, Miss York, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sa tuwing gusto niya akong bugbugin, laging humahad lang sa kanyang daraanan si Lola. Kaya naman, madalang akong bugbugin, pero mas malubhang pinsala ang natamo niya kaysa sa akin. Napayakap si Erisa sa kanya, nasasakal. Sweetheart, sorry, kasalanan ko ta, hindi kita kayang protektahan ng mga sandaling iyon. Hinding-hindi kita sinisisi. Pagdiin ni Tim habang nakahawak sa laylayan ng kanyang pangitaas. Nagsimula nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay tuluyan ng tumulo ang luha ni Erisa sa kanyang mga pisngi at tumulo sa kanyang mga balikat. Inangat niya ang kanyang ulo mula sa kanyang mga bisig, nalaman lamang niyang napaiyak na siya. Huwag kang umiyak, nanginginig na sigaw niya at pinunasan ang mga luha sa mukha niya gamit ang mga kamay niya. Okay, ngumuso si Erisa at ngumiti sa kanya, ngunit mas lalong bumuhos ang mga luha sa kanyang pisngi. Sweetheart, salamat, pilit niyang kinalma ang sarili at pinunasan ang mga luha niya. Lalong kumirot ang puso niya nang mature na siya para sa edad niya. Sinubukan siyang suyuan ni Tim, huwag ka nang umiyak. Kung hindi, magaang iyong mga mata. Kahit papaano, lumukso sa tuwa ang puso ni Erisa nang magnit ang kanyang anak sa kanyang mga kilay at halatang nag-aalala sa kanya. Sweetheart, ang ganda mo. Niyakap siya nito at muling hinalikan sa pisngi. Namula ang tenga ni Tim habang mahinang sumagot, mabait ka rin. Napaangat ng ulo si Erisa at mahinang nagtanong, Sweetheart, nasaktan ka ba matapos mong bugbugin ni Raphael? Tingnan ko, hihilahin na sana niya ang pangitaas ni Tim, ngunit umiwas ito para hindi niya makita ang mga galos sa katawan nito. Naguguluhan, nagtanong siya ng may pagdududa, may mga sugat ba sa katawan mo? Sabay iling ni Tim, hindi, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa.
Natatakot ba siyang makita ko ang mga sugat niya? Sige, kalimutan mo na. Halika, yakapin kita. Kinawayan siya nito ng nakangiti. Habang nag-aalinlangan siyang tinitigan ni Tim, matyaga siyang naghintay at hinikayat siya, "Sweetheart, halika." Kinagat ng huli ang kanyang labi at dahan-daang lumipat sa gilid niya. Masayang ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanya, sinisinghot ang nakapapawi, nakakapreskong amoy ng kanyang katawan at pinaalalahanan siya, "Sweetheart, tandaan mong sabihin sa akin kaagad kung may nang-aapi sa iyo muli." Tumango ang bata. Kabanata 578. Lubos na nasiyahan, muli siyang hinalikan ni Erisa. Samantala, si Gavin at ang iba ay nakikinig sa kanilang pag-uusap sa labas ng pinto. Samantala, yumuko si Jessie sa kanyang mga kapatid, napakamot ng ulo sa kanilang pinagkakaabalahan. Sinundot niya ng daliri ang balikat ni na Jasper at Oliver. "Tigilan mo ako sa pang-iistorbo." Gumalaw si Jasper para ipakibit ang daliri sa pagkadismaya. Nang lumingon si Oliver at nakita si Jessie, sinenyasan niya itong tumahimik. "Anong ginagawa mo?" Hininaan niya ang boses at idiniin ang tenga niya sa pinto. Si Mommy ay nakikipag-chat kay Tim sa loob. Paliwanag ni Zachary sa kanya bago nagpakawala ng buntong hininga. Napatunayang tama ang ating instinct. Alam ni Mommy ang lahat. Siguradong inimbestigahan ni Mr. Hinton ang bagay para sa kanya. Paano nalaman ni Mommy? Iniimbestigahan ba niya ito? Tumabi si Gavin, nakakunot ang noo niya. Sinulyapan siya ni Zachary at nagbitiw na sumagot, tinulungan siya ni Mr. Hinton na alamin ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Erisa kasama si Tim sa kanyang mga bisig at laking gulat niya nang makita ang iba pang 5 bata. Tinignan niya sila at tinanong, "Nakikinig ba kayo sa usapan natin?" Bumilis ang tibok ng puso ng iba. Time na paliwanag ni Jasper, "Mommy, we're worried stiff about you and Tim." Tumawa si Erisa at yumuko para ibaba si Tim. "Ang dami mong narinig." Sagot ni Jessie, "Mommy, wala akong narinig na kadadating ko lang." Tulog na si Lola. Hindi nagduda si Erisa sa kanyang sinabi. Tanong ni Gavin, "Mommy, paano mo nalaman na binugbog si Tim?" Tinitigan sila ni Erisa at nagpaliwanag, "Nagkaroon ako ng masamang pakiramdam pagkatapos siyang pag-usapan ng iyong apo sa tuhod. Kaya naman hiniling ko kay Mr. Hinton na imbestigahan siya." Sa wakas ay naunawaan na ng 6 na bata ang sitwasyon. Sumigaw si Jasper, "Mommy, naaresto na siya." Sinenyasan siya ni Erisa na ibaba ang boses. Mabilis na kinatok ni Oliver ang kanyang ulo. "Hinaan mo ang boses mo. Huwag mong hayaang marinig iyon ni Lolo." Inilabas ni Jasper ang kanyang dila at ngumiti ng nakakatakot bago mahinang nagtanong, "Hindi ba alam ni Lola ang tungkol dito?" Sumimangot si Tim, "Sinabi ko na kay Lola kanina ang tungkol dito." Gayunpaman, siya ay tumatanggap ng kanyang paggamot nang ako ay nagsampa ng ulat sa pulisya. Kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Nakaramdam ng kirot sa puso si Erisa nang makita ang galit sa mukha ni Tim nang banggitin niya si Raphael. Ayon sa natuklasan ni Bradley, ang cold-blooded na si Raphael ay nagkaroon pa ng puso na bugbugin ang kanyang ina. Damn it, mas masahol pa siya sa hayop. Gayunpaman, alam niyang hindi ibinuhos ni Tim ang lahat sa kanya. May kutob siyang mas malala si Raphael kaysa sa inilarawan ni Tim kanina. Dahil dito, hindi na nakayanan ng kanyang anak at nagsampa ng ulat sa pulisya. Ipinapalagay niya na ang mga bagay ay malamang na lumala sa isang lawak kaya kinailangan ni Tim na dalhin si Mary upang magpatingin sa doktor sa kalagitnaan ng gabi. Muling kumirot ang puso niya sa naisip. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Tim at kinurot ito ng hindi namamalayan. "Sweetheart, tama ang ginawa mo. Walang masama kung magsampa ng police report para protektahan ang sarili mo." Walang alinlangan, imposibleng magtago sina Tim at Mary kay Raphael magpakailanman kung patuloy silang mananatili sa nayon. Ngayong maayos na at ligtas na si Tim sa kanila, nangako si Erisa na hindi na niya hahayaang muling magsindi ang walang pusong lalaki sa kanya at kay Mary. Sa kaibuturan niya, nadama niya ang pinakamahusay na paraan upang gawin iyon ay ang dalhin sila pabalik sa Delmore. "Mommy, we must find ways para mabulok ang tao sa kulungan." Tiyak na ibubuli na. Naman niya sina Lola at Tim pagkatapos niyang makalaya. Paalala ni Zachary sa kanya. Magiging maayos si Tim dahil paprotektahan natin siyang mabuti. Ngunit paano ang lolo-lolo? Siguradong bugbugin na naman siya ng lalaking iyon kapag bumalik siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-aalinlangan pa rin si Erisa. Pagkatapos ng lahat, si Raphael ay laman at dugo pa rin ni Maria.
Kaya naman, nangamba siya na baka hindi ito makuha ng huli kung sakaling mabulok ang kanyang anak sa kulungan. Pag-uusapan ko muna ito sa daddy mo. Mataktikan niyang sagot habang nakatingin sa kanila, hindi makapagdesisyon sa lugar. Upang mabihag si Rafael, naniwala siyang si Benjamin ay may mas maraming paraan sa isip. Nagpunta rin ba siya sa istasyon ng pulisya para sa layuning ito? Mommy, kakatawag ko lang kay daddy. Sinabi niya sa akin na uuwi siya kaagad. Sabik sa kanya ni Gavan. Kabanata 579. Natigilan si Erisa, ha? Ang bilis talaga. Tumango siya at tiniyak ang mga bata, pag-uusapan ko ito sa kanya mamaya. Mataimtim silang tumango. Okay, nagkataon, naiisip din naming humingi ng tulong kay daddy. Nang makitang ganoon din ang damdamin ng mga bata sa kanya, yumuko si Erisa sa harap nila at pinayuhan, itago mo muna ito kay Lola para hindi siya magalit, okay? Okay, sabay-sabay na tumango ang lahat ng bata. Hinaplos ni Erisa ang kanilang mga ulo ng buong pagmamahal habang siya ay nahuhulog sa pagmumuni-muni. Wala siyang pagpipilian kundi ang pansamantalang itago ang mga bagay mula kay Mary. Mas mabuting humanap tayo ng tamang oras bago sabihin sa kanya ang totoo. Ngayong hindi pa rin stable ang kanyang kalagayan, hindi natin dapat ipagsapalaran na matrigger ang kanyang emosyon. Ilang sandali pa ay bumalik na si Benjamin. Pinaikit niya ang mga mata ng matano niya si Regan sa labas ng ospital. Hindi pinansin ng lalaki, diretso siyang pumasok sa gusali, kasama si Ethan sa likuran niya. Pareho silang naka-sunglasses, at hindi sila nakilala ni Regan. Hindi napigilan ni Ethan ang pagsinghot sa loob. Napakababa ng maliit na prito. Binilisan ni Kingsley ang lakad para maabutin sila. Benjamin, bumalik ka. Kailangan ko pa bang bantayan ang lalaking iyon? Ituloy mo yan. Maikling sagot ni Benjamin bago pumasok sa elevator. Saan ka nagpunta? Matanong na tanong ni Kingsley. Pinigil niya ang pagsara ng pinto nang nasa loob ng elevator ang kalahati ng katawan niya. Sa bayan. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Napukaw ang curiosity ni Kingsley, at magtatanong pa sana siya, ngunit tinulak siya ni Ethan palabas. Mr. Watts, patuloy na bantayan siya. Mababa ang loob, ang una ay maaari lamang magpatuloy sa pagbabantay gaya ng itinuro. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok sa isip niya. Dahil laging nasa taas si Erisa, wala naman sigurong issue kung wala ako dito. Ituloy mo siyang bantayan. Aakyat muna ako saglit, bilin niya sa ilang bodyguard bago pumasok sa elevator. Ilang sandali pa, napataas ang kilay ni Benjamin nang mapansin niya si Erisa na mag-isang nakaupo sa bench. Wala sa 6 na bata ang nasa tabi niya ngayon. Bakit ka nakaupo mag-isa dito? Tanong niya kaagad. Naningkit ang mga mata ni Erisa nang marinig ang boses nito. Bumalik ka na. Tumayo siya at nanatiling nakadikit ang mga mata sa mukha nito. Tulog pa rin si Mary, at nasa lounge ang mga bata. Kaya naman, lumabas siya at umupo sa bench habang hinihintay siya. Tinitigan ng mabuti ang kanyang kumikinang na mga mata, may kislap ng hindi malinaw na emosyon sa mga mata ni Benjamin. Hinihintay mo ba ako dito? Yungol niya. Napangiti si Erisa. Oo, may pag-uusapan ako sa iyo. Hinubad ni Benjamin ang kanyang sunglasses at umupo sa tabi niya. Ano ito? Tumingin si Erisa sa kanya at nagtanong, pumunta ka ba sa Rutisea Village? Paano mo nalaman iyon? Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ni Benjamin. Maliban kay Ethan at ilang bodyguards na sumama sa kanya, walang ibang nakakaalam tungkol doon. Nandoon din si Bradley. Nakita kanyang lumabas ng police station. Hindi nagpatalo si Erisa sa paligid. Nakasandal sa bench na nakakross ang kanyang mahabang mga paa, si Benjamin ay naglabas ng vibe ng catamaran. Inutusan mo siyang imbestigahan si Rafael, hindi ba? Oo, napatulala, nag-thumbs up si Erisa sa perpektong hula ni Benjamin. Magandang mabait. Ang matalinong tao. Alam mo ba kung bakit siya inaresto? Sinalubong siya ni Benjamin ng isang banayad na sulyap, lumalim ang kanyang pagsimangot sa A. Imangot. Sinubukan niyang itago ito sa kanya, ngunit hindi sumagi sa isip niya na itatalaga niya si Bradley na mag-imbestiga sa bagay na iyon. Tumango si Erisa na may bakas ng paghihirap, sa gitna ng inis sa mukha. Bukod sa pagkabalisa sa pinagdaanan ni Tim at Mary, nakaramdam siya ng kumukulong galit sa kalupitan ni Rafael. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok at inaliw siya, huwag kang mag-alala. Naayos ko na, hindi makapaniwalang sinulyapan siya ni Erisa. Wala pa akong nasasabi sa kanya. Ibig mo bang sabihin na naayos mo na ang lahat?
Tanong niya ng may pagtatanong. Bahagyang tumango si Benjamin na may bahid ng bangis sa mukha. Gusto ko ang bastard ay masentensyahan ng pagkakulong ng hindi bababa sa 10 taon. Para sa kanya, ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras upang ayusin ang score sa isang hamak na sugarol. Siya ay nagtungo sa himpilan ng pulisya pangunahin upang pagtakpan ang bakas ng pag-uulat ng pulisya ni Tim upang maprotektahan ang huli. Hindi na nagtanong pa si Erisa dahil kumbinsido siya na naayos na niya ang lahat. Sa katunayan, ang kahusayan ni Benjamin ay walang alinlangan na kahanga-hanga. Itinagilid ni Benjamin ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Napatingin si Erisa sa kanya. Iyon ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Nakikita ko, nasaan ang mga bata? Nagdududang tanong niya habang nakatingin sa paligid. Nakapagtataka, ang mga bata na kadalasang nakakapit sa kanya ay wala kahit saan. Kabanata 600. Tinuturuan nila si Tim kung paano gamitin ang telepono sa lounge, casual na tugon ni Erisa. Sa sumunod na segundo, muli siyang napatingin sa kanya nang may lumapit sa kanya. Dahil nandito ka, tulungan mo akong bantayan sila. Pupunta ako sa mall para bumili ng phone para kay Tim. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Benjamin. Maaari tayong bumili ng isa kapag lalabas tayo para sa hapunan. Naramdaman ni Erisa na ayos lang ito at tumango bilang pagsang-ayon. Hoy, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Biglang sumulong si Kingsley patungo sa dalawa, tinitigan sila mula ulo hanggang paa ng hindi malinaw. Lumingon si Erisa para tumingin sa kanya ng likas. Sa kabilang banda, tumingin si Benjamin ng babala sa kanyang direksyon. Nakangiting tuwang-tuwa, sadyang nagtanong si Kingsley, Benjamin, bakit ka pumunta sa bayan? Hindi ka ba sumama sa kanya? Natarante si Erisa, hindi, nasa ibaba ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumingit si Benjamin, Kingsley Watts, tumabi ka. Inosenteng tumingin si Kingsley. Bumangon si Benjamin at sinulyapan siya, nagpahiwatig na tumabi siya. Mabilis ang takbo ng huli at sumunod sa likuran niya. Nang medyo malayo na sila kay Erisa, hininaan siya ni Benjamin para balon siya, huwag niyang malaman na nasa baba si Regan York. Saad ni Kingsley sa kanya, okay, nakuha ko na. Kinagat ni Erisa ang kanyang mga lobby nang lumingon siya sa kanilang direksyon, iniikot ang kanyang utak sa maaari nilang pag-usapan. Maya-maya, tumayo siya at tinungo ang lounge para tingnan ang mga bata. Mommy, alam na ni Tim kung paano gumamit ng telepono ngayon. Tuwang-tuwang sabi ni Jasper sa kanya. Oh, ganun ba? Bibilhan ko siya ng phone mamayang gabi. Hinimas-himas niya ang ulo ni Tim. Hindi ko kailangan ng phone. Miss York, hindi mo kailangang mag-aksaya ng pera para ibili ako ng isa. Pilit siyang tinanggihan ni Tim. Para sa kanya, masyadong mahal ang telepono. Lahat ng iba may tig-iisa, so dapat meron din kayo. Sa ganoong paraan, maaari kang makipag-ugnayan sa kanila. Sinubukan siyang kausapin ni Erisa para tanggapin ito. Tim, mas mura na ang mga telepono ngayon. Maaari akong bumili ng isa para sa iyo. Hindi na kailangan bilhin ni Mommy. Kinindatan siya ni Zachary. May pera ka. Tinitigan siya ni Tim. Napangisi si Zachary hanggang tainga. Siyempre naman. Kung masama ang pakiramdam mo na kailangang gumastos ni Mommy para sa iyo, maaari kitang bilhan. Masayang alok sa kanya ni Zachary. Ayos lang. Hindi ko talaga kailangan ng isa. Bulong ni Tim. Tim, mas convenient kung may phone ka. Sa oras na iyon, maaari mong tawagan ang sino man ayon sa gusto mo. At saka, maaari ka rin naming tawagan anumang oras. Paninigurado ni Gavin sa kanya. Okay. Dapat kaming kumuha ng isa para sa kaganhawahan. Nagdesisyon si Erisa at hinaplos ang ulo ni Tim. Ay oo, bumalik na ang daddy mo. Mommy, nabanggit mo na ba sa kanya? Inangat ni Oliver ang ulo niya at tinitigan siya. Oo, sinabi ko na sa kanya. Nakangiting tumango si Erisa. Anong sabi niya? Nag-aalalang tanong ni Gavin. Samantala, nasa kanya rin ang mga mata ni Zachary at ng iba. Ngumiti siya sa kanila. Naayos na ng daddy mo. Tim, si Raphael ay makukulong ng hindi bababa sa 10 taon. Gulat na gulat si Tim. 10 taon. Posible ba iyon? Karaniwan siyang banihag ng hindi hihigit sa kalahating buwan sa bilangguan pagkatapos niyang arestuhin. Pwede bang magtagal? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Oo naman. Kaya ng daddy mo. Maikling paliwanag ni Erisa sa kanya. Napakaganda ni daddy. Matagumpay nang umiti si Gavin. Malamang, humanga siya kay Benjamin.
Sa mismong pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Erisa ang pagkaaliw ng masulyapan niya si Benjamin na sumusulpot sa likod ni Gavin. Biglang may sumulpot na figure sa pintuan. Bahagyang lumingon siya at nakita niya si Benjamin na nakatayo roon, medyo masaya. Narinig mo ba yon? Pinuri ka ni Gavin sa pagiging kahanga-hanga mo. Pang-aasar nito sa kanya na may pilyong ngiti. Oo, namula ang mukha ni Gavin nang mapansin si Benjamin. Sinulyapan ni Benjamin si Gavin, na namumula ng pulang-pula. Gavin, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Di ba ngayon lang sinabi sa'yo ni Mommy? Kaya totoo ba na ang lalaki ay makukulong ng hindi bababa sa 10 taon? Napakagatlabi si Gavin at same time na nagtanong. Ganon pa man, napakaganda niyang tingnan habang namumula ang kanyang mukha. Oo, ibinigay na ng abogado ang ebidensya sa pulisya. Ito ay higit sa sapat para sa kanya na mahatulan at masentensyahan ng pagkakulong ng hanggang 10 taon. Walang pakialam na tumungo si Benjamin. Paf, ang buhong na iyon ay hindi na nababagong dahon pagkatapos maaresto ng maraming beses. Oras na para maliwanagan siya sa pamamagitan ng pangmatagalang pagkakakulong. Mr. Graham, salamat. Taos-puso siyang pinasalamatan ni Tim. May kumislap sa mga mata ni Benjamin bago niya itinoon ang tingin sa payat na katawan ni Tim. Sinabi niya, determinadong, Tim, huwag kang mag-alala. Kahit pakawalan siya, hindi ko na siya hahayaang ibuli ka ulit. Mr. Graham, salamat. Tumango si Tim, lubos na nagpapasalamat kay Benjamin. Kung hindi dahil kay Daddy, hindi magtatagal ay nakalabas na naman ang lalaking iyon. Marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo.